Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, ating mga cross-watchers, ayan, welcome back po dito sa Bono Magos PH. Magandang araw po sa inyong lahat. So, sa spread na to, gagamit tayo ng 10-card love spread na titingin din hindi lang sa kasalukuyang estado ng iyong relasyon, kundi pati sa mga tunay na emosyon, intention at mga balak ng taong iniisip mo ngayon or nasa puso mo, Capricorn. Kung naguguluhan ka kung saan patungo ang koneksyon ninyo o kung may mga hadlang na pumipigil sa inyong pagmamahalan, tutulungan tayong liniwanagin ng mga barang ito. So, dito makikita ng ang current energy ng iyong connection kung saan kayo anong estado nyo ngayon, and then titignan din natin yung feelings ng person mo mula sa ipinapakita niya hanggang sa tunay niyang namdamin na itinatago. And then tutukuyin din natin yung intentions niya at susunod niyang action para malaman kung may mga plano ba siyang ayusin o tuluyang bitawan ang relasyon. And then kukuha tayo ng ibang mga baraha para makita natin kung paano kanya tinitignan bilang partner. At yung iba, tignan natin kung may third party energy bang naka-apekto sa inyo, maaring ibang tao, pamilya o sitwasyon. At then, mga blockages o mga hadlang. And yung spiritual guidance mula sa universe or spirit guides. At last but not the least, ang potential outcome kung saan posibleng humantong ang inyong love story. So Capricorn, ayan. Paalala lang po sa lahat. Okay, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. At sa mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. Ang ibig pong sabihin, di po lahat ay makaka-resonate. So, kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Capricorn, at iwan yung hindi. Don't forget to like, share, and subscribe sa Bono Magos PH YouTube channel para sa may iba pang love, career, at spiritual readings. Ayan. Huwag nyo kalimutang mag-comment sa baba if naka-resonate kayo at i-claim itong reading. Ayan, umpisa na natin. Capricorn. Capricorn, you have the Fool. Ooh. You have the Eight of Wands. You have the Three of Wands, Page of Cups, and the Temperance. You have the Devil. Oh my God. You have the Two of Wands, Eight of Swords, Knight of Cups, and then the potential outcome. Ang galing. 10 of Cups. Alright. Capricorn, umpisa na natin. Alright, Capricorn, umpisahan natin sa current energy ng iyong relationship. You have the Fool. So, Capricorn, nagsisimula ang iyong love reading sa Fool's card na ito. Isang napakalakas na simbolo ng bagong simula at pagtalon sa hindi pa alam. Ang energy ng card na ito ay puno ng innocence, excitement at hope. Ibig sabihin, kahit ilang beses ka nang nasaktan, nandyan pa rin ang bahagi ng puso mo na handang umiwig muli. So, maaari rin ito ay nagpapahiwatig ng fresh start sa inyong dalawa ng taong iniisip mo. Isang bagong cycle ng relasyon na parang binibigyan ng universe ng second chance. Pero may malalim na mensahe dito. The Fool ay nagsasabing kailangan mong magtiwala muli, hindi lang sa tao, kundi sa divine timing at sa sarili mong kakayahang magmahal ng buong buo.
So, maaring may takot ka pa rin nararamdaman, lalo na kung minsan kang nabigo, ngunit ang card na ito ay nagsasabing, huwag mong hayaang pigilan ka ng nakaraan. Magsimula ka ulit, pero ngayon, dala mo na ang karunungan ng mga sugat na pinagdaanan mo. So, sa kabilang banda, maaari ring ang full card na ito ay energy ng iyong person. Siya ay tila nag-iisip na lumapit muli o magpakita, ngunit natatakot pa. Parang gusto niyang magpanggap na walang nangyari at magsimula ulit kayo na parang day one. Okay? So ito ay simula ng panibagong kabanata kung handa ka lang tumalon sa bago at bitawan ang luma. Pasensya na po sa mga ingay if may narinig po kayo sa background. Okay, 8 of Wands. So ito yung person mo on the surface level. So ang sa card ng komunikasyon at biglaang kilos. At sa yung love energy Capricorn, ito ay malinaw na tanda na may paparating na movement. Kung tahimik ang connection ninyo nitong mga nakaraang linggo, asahan mong magkakaroon ng biglaang message, call o pagkakataon na magtagpo muli. Parang may mga bagay na mabilis gumalaw, biglang paglapit ng taong matagal mo nang hinihintay o biglang hindi pagkakaintindihan. Ito rin ay senyales na pareho kayong konektado pa rin energetically. Kahit malayo kayo o walang komunikasyon, nararamdaman ninyong parang may invisible string na nag-uugnay sa inyong dalawa. Sa kanyang panig, okay? Maaring gusto na niyang makipag-ayos o magpaliwanag. Kaya't huwag magulat kung may mga mensaheng kamusta ka na o na-miss kita na biglang darating. Ngunit may babala din dito Capricorn dahil mabilis ang galaw ng energy ng 8 of Wands. Dapat maging maingat ka sa mga impulsive decisions. Huwag kang agad magpadala sa emosyon, pag-isipan kung ang kilos niya ay galing sa tunay na intensyon o pansamantalang bugso lamang ng damdamin. Gayunpaman, ito ay napakagandang sinyales na may progress at action. Ang pag-ibig na tila matagal lang nakatulog ay muling gigising. Alright. 3 of Wands. Deep inside, anong nararamdaman ng person mo? So, ang 3 of Wands ay card ng pananabik, pag-asa at paghihintay ng resulta. Sa love reading mo na ito, Capricorn, ito ay nagsasabi na may yung tao, yung person mo ay patuloy na umaasa na babalik ka o magkakaroon pa kayo ng pagkakataon. Ito ay energy na manifestation at long-term vision. So, maaaring ikaw ito na nananalangin na sana magbago siya, sana maayos pa kami, o siya naman na patuloy na umaasa rin na may patutunguhan pa ang lahat ng pinagsamahan ninyo. Take it how it resonates, no? Emotionally, may lungkot dito dahil kahit may distance o delay, hindi pa rin nawawala ang connection. Kapwa kayo nakatingin pa rin sa direksyon ng isa't isa, parang nagaantay kung sino ang unang gagalaw. So may posibilidad din na may physical distance, maaaring LDR kayo, o magkahiwalay ng tirahan pero sa kabila nito, ang puso ay nakafocus pa rin sa isang tao. Ang 3 of Wands ay nagsasabi rin ng growth and readiness. Ikaw ay unti-unti nang nagiging handa sa mas mature na relasyon. Hindi mo na hinahanap ang laro, kundi ang kapayapaan. Kung dati ikaw ang laging nagbibigay, ngayon natutunan mo nang hintayin ng taong handang sabayan ka sa parehong direction. Now, Page of Cups. So, ang Page of Cups ay simbolo ng bagong emosyon, apology, o mensaheng puno ng lambing. So, ang taong ito, ang person mo, ay tila gustong magsimula muli sa simpleng paraan. So, maaari magparamdam siya ng high o magbibigay ng paunang sinyalis ng kabaitan. Ngunit tandaan, Capricorn, ito ay page energy. Immature pero may sincere. Okay? Hindi pa siya lubusang handa sa commitment pero naroon ang kagustong ayusin o bumawi. Kung siya ay nakasakit sa iyo, ito ay tanda ng guilt at pagsisisi. So maaring hindi pa niya kayang sabihin ng direkta ang sorry, pero mararamdaman mo sa kilos niya na gusto niyang muling mapalapit.
Sa ibang kaso naman, ito ay kung ito ay bagong tao, isang bagong admirer o koneksyon na magsisimulang umusbong, isang tao na marunong magpapahalaga, may creative at soft heart, at gustong iparamdam sa iyo na may mga bagong posibilidad pa sa pag-ibig. So, energy ng card na ito ay hopeful love, isang damdamin na tahimik, ngunit totoo. Kung ang puso mo ay bukas, maaring ito na ang simula ng healing at reconciliation. Kung hindi, ito naman ay sign ng universe. Hindi lahat ng simula ay dapat pagdudahan. May mga bagong taong darating para tulungan kang gumaling. Alright, temperance. So, Capricorn, temperance ang lumabas sa iyong card para sa susunod na aksyon. Isang napakalalim at spiritual na energy. So, pinapakahiwatig nito ang pagpapagaling, balanse at divine timing. Kung nararamdaman mong sobrang bagal ng progress sa iyong dalawa, ito ang sagot. Hindi pa oras, pero unti-unti nang binubuo ng universe ang tamang panahon para sa inyo. Ang temperance ay nagsasabing kailangan ng pasensya at pangunawa. Hindi mo kailangang ipilit o madaliin ang mga bagay. Ang healing ay proseso. So maaring sa ngayon, pinipili ng tao mo o ng person mo ang peace over pressure. Gusto niyang ayusin muna ang sarili bago lumapit muli sa iyo. At ganun ka rin, kailangan mo rin i-ground ang sarili mo bago tanggapin muli ang love na minsan lang nagdulot ng sakit. Now, in the positive aspect, ito ay napakagandang sinyales na ang connection ninyo ay hindi pa tapos. Ang temperance ay card ng reconciliation at divine blending. So, dalawang kaluluwang pinaglalapit muli sa tamang oras para maghilom at magmahal ng mas malalim. Sa spiritual na mensahe, huwag kang mainip, Capricorn. Ang hinihintay mo ay darating. Hindi man agad, pero sa oras na nakalaan ng langit. Okay, punta tayo sa how does this person views you? Okay, you have the devil, Capricorn. Okay, isang card ito na malalim, matindi at puno ng emotional na koneksyon na mahirap putulin. So, ang card na ito nagsasabi ng attachment, obsession, at karmic connection. Ibig sabihin, ikaw ang taong ikaw at ang person mo ay may napakalakas na bond na parang kahit ilang beses ninyong subukang iwasan ang isa't isa, lagi pa rin kayo nagtatagpo o pinagtatagpo ng tadhana. So maaaring sa kanya ikaw ang taong hindi niya kayang kalimutan. Ikaw ang addiction na paulit-ulit niyang gustong iwasan, pero kapag naalala ka niya, bumabalik ang lahat ng emosyon na pilit niyang tinatago. Ang Devil card ay card ng temptation at control. Kaya maaaring may mga pagkakataong nararamdaman mong hawak ka pa rin ng taong ito kahit wala na siya sa tabi mo. Para bang hindi pa tapos ang aral ninyong dalawa sa isa't isa. Now, sa paningin naman ng person mo, ikaw ay magnetizing. May kakaibang energy na hindi niya makuha sa iba. Okay, may kakaibang energy ka na hindi niya makuha sa iba. Maaaring may guilt o takot siyang maramdaman, lalo na kung nasaktan ka niya noon. Pero kahit ganoon, hindi niya mapigilang balikan ang alaala mo. So, kung may mga toxic patterns sa nakaraan, like selos, takot, or pride, o manipulative tendencies, ang The Devil card ay paalala rin, isingin ang sarili. Huwag hayaang paulit-ulit ang parehong cycle. So, sa mas mataas na perspekto, ito ay card ng shadow healing. Ibig sabihin, kailangan mong kilalanin ang mga bahagi ng sarili mo na takot pa rin magmahal. Dahil minsan, ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagtanggap na, oo, nasaktan ako, pero kaya kong bumangon ulit. Ayan, punta tayo sa next card. You have the Two of Pentacles. Na the Two of Pentacles is simbolo ng pagkalito at juggling. So, kaya malinaw na may mga bagay o tao na sinusubukang i-balance ng person mo ngayon. Now, so, ito yung kung may third party. Okay, kung may third party energy, maaring nahihirapan siyang pumili o nasa sitwasyon siya na pinipilit niyang i-manage ang dalawang responsibilidad.
ikaw at ang isa pa siguro, o kaya trabaho at relasyon. Okay? So, para sa ilan, ito ay tungkol sa emotional na pag-aalinlangan. Gusto niyang bumalik, pero may parte ng sarili niyang nagsasabing, baka hindi pa ako handa. So, maaring nakikita mo rin ito sa mga kilos niya. Minsan malambing, minsan malamig. Minsan parang gusto kang habulin, pero biglang tatahimik. Ito ay pattern ng taong conflicted. Hindi dahil wala siyang feelings, kundi dahil hindi pa niya alam kung paano hahawakan ang koneksyon na ito nang hindi siya natatakot sa sarili niyang emosyon. Sa'yo naman, Capricorn, ito ay paalala. Huwag mong hayaan na ikaw lang ang mag-a-adjust palagi. Ang tunay na relasyon ay dapat parehong nagbibigayan, parehong lumalaban. Kung ikaw yung patuloy na sumusubok magbalanse, baka panahon na rin para timbangin kung saan ka mas nagiging payapa, sa paghihintay o sa pagbitaw. Ngunit sa magandang aspeto, ang card na ito ay maaari ring mangangahulugang kailangan lang ng time management at clarity. Once makapagdesisyon na siya, makikita mo unti-unti siyang magiging consistent at siguradong may direksyong patutunguhan ang relasyon ninyo. Now, ano naman ang humahad lang if meron? You have the Eight of Swords. Isa ito sa pinakamakabuluhang card sa iyong spread, Capricorn. Eight of Swords ay card ng mental blockage at takot. Ibig sabihin, parehong ikaw at ang person mo ay nakakulong sa isipan ninyo. Take it how it resonate po sa mga ka-resonate lang po. Parehong nag-overthink, parehong takot masaktan muli. Ang isa ay nag-aalangan na baka maulit lang ang sakit ng nakaraan, at ang isa naman ay takot na baka tanggihan o hindi na mapatawad. Ito ang dahilan kung bakit kahit may feelings pa, parang walang gumagalaw. Dahil sa halip na sundin ang puso, pinapairal ang takot, guilt, or even pride. Capricorn, ito ay paalala na minsan tayo mismo ang humadlang sa sariling kaligayahan. Hindi dahil walang daan, kundi dahil pinipili nating manatili sa comfort zone ng takot. Ang universe ay nagsasabing, palayain mo na ang isip mo sa mga what ifs. Kung may kailangan ka patawarin, siya man o ang sarili mo, gawin mo ito ng may kababaang loob. Sa energy ng person mo, Eight of Swords ay nagsasabing, may mga bagay siyang gustong sabihin sa'yo, pero hindi niya magawa. May mga salitang gustong lumabas, pero natatabunan ng takot na baka tanggihan mo siya o baka huli na ang lahat. Okay? Kaya kung nakakaramdam ka ng kakaibang aalahanin mo, minsan hindi mo kailangan hintayin siyang kumilos. Pwedeng ikaw ang unang magpalaya, hindi para bumalik siya, kundi para makalaya ka na rin sa sakit. Okay? Now, ang payo, Knight of Cups. Ito ang pinakamagandang pagbabago sa iyong spread, Capricorn. Ang Knight of Cups ay card ng romantic movement, apology, at pagbabalik ng damdamin. Okay, kung matagal ka na naghihintay ng paglapit mula sa taong ito, ito ang senyales na maaari nang may gumalaw, maaaring simpleng mensahe, tawag o isang gesture ng sincerity. So ito ay energy ng isang taong gustong bumawi. Maaaring nagising siya sa katotohanan na hindi kanya kayang mawala at gusto niyang itama ang mga pagkakamali. Kung bagong tao naman ito ay isang soulmate type energy. Isang taong may dalang emotional maturity, marunong rumispeto, at handang mag-offer ng purong pagmamahal. Sa spiritual na antas, Knight of Cups ay mensahe ng universe. Pagkatapos ng mga luha, nararapat ka na sa pag-ibig na tapat. So ito rin ay senyales ng emotional healing. Handa ka nang tanggapin ang pag-ibig, hindi dahil kailangan mo ng karamay, kundi dahil gusto mo nang magmahal ng mas malalim at totoo. Ang card na ito ay parang mensaheng ibinubulong sa iyo ng spirit guides. Kapag marunong ka nang magmahal ng sarili mo, yun ang panahon na bubuksan ng universe ang pintuan para sa pag-ibig na karapat-dapat sa iyo. Now, Capricorn, last but not the least, ano yung potential outcome sa inyong relationship na lumabas ang Ten of Cups?
Okay, Capricorn, sa lahat ng cards na lumabas, ito ang pinakamasarap sa puso. Ten of Cups, ang card ng true happiness, reunion, at emotional fulfillment. Ito ay nagsasabing may posibilidad ng long-term love, peace, at muling pagkabuo ng pamilya o partnership. Para naman sa iba, ito ay reconciliation sa taong mahal mo pa rin hanggang ngayon. Pagkatapos ng lahat ng pagsubok, mararanasan mo muli ang saya at katiwasan or katiwasaan na matagal mo nang hinahangan. Right? So kung bago namang tao ang darating, ito ay simbolo ng divinely guided union. So isang relasyon na may respeto, pagmamahalan at emotional maturity. Now, ang Ten of Cups hindi lang tungkol sa romansa, kundi sa kapayapaan ng puso. So, ibig sabihin, darating ang panahon na kahit hindi mo makuha ang lahat ng gusto mo, makakamit mo pa rin ang tunay na kasiyahan dahil nasa tamang tao at tamang panahon ka na. So, ang mensahe ng card na ito ay malinaw, hindi mo kailangang habulin ang kaligayahan, Capricorn. Kapag natutunan mo magtiwala muli, kusa itong lalapit sa iyo. So, Capricorn, yan ang love story na puno ng cycles at pain and rebirth. So, may mga sugat na kailangan gamutin, may mga takot na kailangan harapin, pero sa dulo, may pag-ibig pa rin naghihintay. Okay, so again, ang Fool card, ito'y bagong simula. 8 of Wands, bigla ang kilos o mensahe. 3 of Wands, may umaasang puso. Page of Cups, apology o bagong love offer. Ang Temperance naman, healing and divine timing. Yung Devil dito, hindi maputol na koneksyon. Ang Two of Pentacles, kailangan ng balanse. 8 of Swords, takot na kailangang palayain, no? Knight of Cups, paglapit ng tapat na pag-ibig. And the Ten of Cups, masayang pagtatapos o bagong simula. So, ang buong reading ay nagbubulong ng isang mensahe para sa Capricorn. Walang pagkakahiwalay na permanente kapag ang tadhana mismo ang nag-uugnay. Kaya kung naramdaman mong ikaw ito, Capricorn, ayan, i-type sa baba, i-comment. Kung naka-resonate po kayo, ayan, paki-like po ang video na to at huwag kalimutang mag-subscribe sa Bona Magos PH YouTube channel para sa mas marami pang love, career, at spiritual readings. Now, huwag mo na kayong aalas, Capricorn, may anas. Sa mga gusto pong magpabook ng private tarot reading, ayan, hanapin nyo lang po ang Facebook page ko. Okay, makikita nyo dito sa my screen. Facebook page, Bonam Magos PH, yung may blue check, verified na po ni Meta. Okay, 1,000 pesos po, and it doesn't matter kung nasa ibang bansa kayo kasi ito ay online-based lamang. So, ang kailangan ko lang ay mag-submit lang po kayo ng 10 katanungan, mga 10 ipapahula nyo sa akin at makaka-receive lang kayo ng isang short video clip para sa mga barahang lalabas. Wala pong Zoom calling, video calling, voice chat, or anything. Pero makaka-receive kayo, of course, ng result. Yung result is isang short video clip para sa mga barahang lumabas para transparent tayo, no? Para hindi nyo isipin na, baka gawa-gawa lang yan. Ka-etos lang. So, malalaman nyo kasi makikita dun sa video ko ano yung mga barahang lumabas. And then, makaka-receive kayo ng another written format na message. Long message. Okay? Mahaba. Doon yung makikita yung mga sagot. Sagot kung bakit yun ang sagot sa mga pinapahula nyo from 1 to 10. May kasamang guidance, may kasamang payo, at anything more na kailangan yung malaman. Based yun sa mga ipapahula nyo, ha. Okay, 1 to 10 lang. Okay, so, yan. Kung gusto nyo magpabook, again, magpunta lang kayo sa Facebook. Hanapin nyo po ang Facebook page ko, Bonam Magos PH, na may blue check verified ni Meta. So, ang lead time po is within 3 days up to 5 days. Depende po kung ilan ang nakaschedule sa araw na yan. So, payment first policy po tayo. Para makapag-book kayo ng schedule, magbayad muna kayo ng 1,000 pesos. So, for more inquiries, more information, i-message nyo ako sa Facebook page po na Magos PH. Now, sa mga interested naman po sa aura reading, 1,000 pesos din po. Magkaiba po yun sa tarot reading. Sa aura reading naman po, if hindi lang aura ang malalaman mo doon. Hindi lang kung anong kulay ng aura mo at anong ibig sabihin ng kulay na yon
at ilan. Posible kasi sa aura reading, baka hindi lang iisa, baka 2 o 3 ang aura mo. So, explain doon. Hindi lang yun ang lalabas sa aura. Sa aura reading din po, malalaman natin kung ano yung mga balakid mo if ever meron. If ever meron kang balakid, ano yung mga yun? Okay? Baka yun ang mga dahilan. Yun talaga ang dahilan. Lalo na kung nagtataka ka kung bakit hindi ka umuusad, hindi ka siniswerte, feeling mo lagi kang minamalas. Kaya makikita po sa aura reading kung ano yung mga balakid. Plus, dahil nakita na natin kung ano yung mga balakid mo, bibigyan pa kita sa aura reading ng mga crystal recommended crystals na pwede nyong bilhin sa akin or pwede rin sa iba o baka meron na kayo. Crystals na pwede nyong bilhin as bracelet, necklace, or tower points, or kahit geode man lang, o kahit simpleng bato na pwede nyong hawak-hawakan. Any kind of stones. Okay? So, malalaman doon. May 3, may 4. Depende kung anong ilan ang kailangan mo. Lalabas sa aura reading. Plus, aside from that, bibigyan pa kita ng ritual na dapat mong gawin or dapat mong ipagawa para matanggal yung balakid na na-mention doon sa aura reading mo. So, di ba, sulit-sulit. Sulit na sulit. So, 1,000 pesos, baka yan na ang kasagutan sa mga lagi niyong tanong na bakit hindi ako muusad, bakit hindi ako successful, bakit minamalas ako sa love. Sa love life, pwede niyo i-apply sa love life, sa career, sa trabaho, negosyo, ayan, lahat na. At yung kulam naman, very rare po lalabas sa aura reading. Case-to-case basis. Depende po yan kung gaano katindi. Malalaman din doon kung may nag-i-evil eye sa'yo. So, sa gustong magpa-book, again, same po, sa ruling sa tarot reading. Magpa-book kayo, magbayad po kayo para sa schedule or magpa-book. Within 3 to 5 days din po ang lead time or matatanggap niyo ang result. Okay? Kung private tarot and aura reading ang i-book din niyo, depende po sa schedule. Pwedeng isabay lahat. Pwede magsabay ang result o pwedeng mauna yung isa and then susunod. Depende talaga sa schedule ko po kung ilan ang nakabook. Okay? Now, sa Akashic Records naman po, magkaiba ang price. Meron kasi kayong pagpipilian doon. Kaya mag-inquire kayo sa Facebook page. Now, sa Akashic Records naman, sa Akashic Records, hindi lang past lives ang malalaman mo doon. Kung anong naging past lives mo. Kung ilan ang naging past lives mo, ilang past lives ang pinagdaanan mo bago ka dumating dito ngayon sa current life mo ngayon sa taong ito. And then, especially if you're a black sheep of the family, feeling mo lang if ever feeling parang, or may nagsabi na sa'yo, o narinig mo na, may nagsabi sa'yo na black sheep ka ng family, sa Akashic Record, malalaman din doon. May connection doon. Kasi ang mga black sheep of the family kasi iba yung kapalaran nila sa mga kapatid nila. Sila yung parang outsider sa family. Sila yung hindi naiintindihan ng community or sila yung walang nakakaintindi sa kanila. Malalaman sa Akashic Record, maybe you're special soul ka . And then sa Akashic Records, if interesado kayong malaman kung may mga spiritual gifts kayo, like kagaya ko, pagtataro, healer, shaman, o baka kagaya ka ni Madam Alec Baldwin na nagpipredict through visions, no, sa mga nakikita niya. Malay mo, kung curious kayo at meron kanyan, malalaman sa Akashic Records. Plus, pwede nating i-activate. Pwede nating ma-activate. Okay, sa Akashic Records. For more inquiries, kasi titignan doon kung anong tier ang pipiliin yung kasi iba-iba ang bayad sa Akashic Records. So again, for more inquiries, for more information, mag-message lang kayo, mag-inquire kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Now, sa mga gusto naman pong magpa-ritual. Sa ritual po, kung ano yung gusto nyong ipa-ritual, libre na kapag bibili kayo ng item. Okay? Now, sa ritual naman, kung wala kayong alam na ritual, like for example, hindi nyo alam. Kasi may mga ritual kasi na very popular na around sa atin. Like ancestral healing, generational curse, cord cutting, mga ganyan mga ritual or full moon ritual, abundance ritual.
Kung alam nyo na yan, pwede nyo iparitual sa akin. Kung hindi nyo alam kung anong ipaparitual nyo, let me know your story, let me know your problem, magkwento ka ng sitwasyon mo para ma-assist po kita ng mabuti at malaman ko kung anong karapat-dapat na ritual ang para sa iyo, na para gawin para sa sitwasyon mo. Now, for every item, may libreng ritual. So, pag tatlo ang item na bibili nyo, automatic, you can avail 3 rituals of your choice. Okay? What is plus may distance Reiki pa. So, distance Reiki naman kalusugan lang. Okay. Now, sa mga gustong bibili, sad to say, mga taga-ibang bansa, wala po akong direct international shipping sa ngayon. Pero ang maisasuggest ko kung talagang gusto nyong maka-avail ng libreng ritual at then gusto nyo ring bumili ng item, libre na kasi ang ritual, sulit na yon. So, ang maisasuggest ko is ipadala natin muna dito sa kamag-anak ninyo. Dito natin ipaship kasi dito sa Pilipinas, nationwide ang shipping ko. So, kung may kamag-anak kayo dito, kapamilya, trusted friend, pwedeng sa kanila natin ipaship. And then, kayo na mag-usap kung paano nyo makuha yon. Papadala nyo ba niyan? O uwi ba kayo? Or something like that. Kayo na mag-usap. Kayo na mag-deal. Okay? So, kausapin nyo ako sa Facebook page po na Magos. Now, sa mga curious naman po sa testimonials, feedbacks, ayan, sa mga pinaparitual na mga clients ko, hanapin nyo lang sa Facebook page ko. Mag-scroll down lang po kayo doon or hanapin nyo ang album sa Facebook page ko, yung customers testimonials, mga customers feedback album. Makikita nyo doon, madami na doon. Okay, so ayan po. Now, sa mga gustong bumili ng mga product ko para makabil ng libreng ritual, wag muna kayong alis kay dito kasi may ipapakita po ako, kaya napaka-importante muna kayong alis, magbabalik po ako. And again, wag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. And again, huwag niyong kalimutang mag-take ng screenshots sa mga item na gusto yung bilhin para malaman natin kung ano yung gusto mong bilhin. So, ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH. Yung may blue check, verified na po ni Meta. DTI and BIR registered po ako, kaya makaka-receive po kayo ng resibo, acknowledgement receipt, sales invoice, pag nakabili kayo ng item. Automatic matatanggap niyo yan upon delivery sa kasama ng item na in-order niyo. So, what else? I think that's it. For more inquiries, ayan, magtamagok po kayong mahiyang magtanong sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH. Alright, so sa mga naghahanap po ng mga power bangle rings, ayan, meron akong collection. I have carnelian for career and motivation. So, kung hinahanap mo ang bato na magbibigay ng apoy sa loob mo, para magtagumpay sa career at personal goals, si carnelian ang perfect na kapartner mo. So, isa itong stone of courage at motivation na parang personal coach na laging nag-uudyok sa iyo na kumilos. Kung ikaw ay madaling mawalan ng gana, tinatamad o nahihirapang magsimula ng bagong proyekto, si carnelian naman ay tutulong magbigay ng spark of energy para bumangon muli. Napakaganda nito sa mga taong nagtatrabaho sa creative fields, mga writers, artists, performers, content creators dahil binubuksan nito ang imahinasyon at creativity. Pinapalakas din nito ang self-confidence kung may presentation ka, interview o kailangang ipakita ang leadership skills mo sa trabaho, tutulungan ka nitong mag-shine. Sa career at negosyo, si carnelian ang magbibigay ng focus, determinasyon at winning spirit para maabot ang pangarap mo. Para itong apoy na hindi namamatay, laging nagbibigay ng init, inspirasyon at lakas ng loob para magpatuloy. Now, meron naman tayong green agate. Ayan. Kung makikita nyo sa kulay, parang blue, right? Pero in person, in actual, green po yan.
Okay, resulta lang yan sa photo. Okay, so green agate for money and opportunity. Kung nais mo naman ay abundance at financial stability, dito ka kay green agate. Okay, ito ang tinatawag na stone of prosperity at growth dahil parang halaman na itinanim mo. Unti-unti pero sigurado ang pagbubunga. So dinadala nito ang energy ng swerte at bagong oportunidad sa negosyo, trabaho at kahit anong investments. Kaya tumutulong ito para magkaroon ka ng wise decision making sa pera. Kaya mas nagiging maingat at matalino ka sa paghawak ng mga finances mo. Pinapakalma rin ito ang isipan mo para mas makapag-isip ka ng strategic plans at makapagdesisyon ng walang itakot o overthinking. Para sa mga negosyante, makakatulong itong maka-attract ng mas maraming customers at deals habang pinapanatili ang stability ng kinikita. So si green agate ay parang financial guardian mo. Nagbibigay ng steady growth at proteksyon para sa long-term na kasaganaan. Napunta naman tayo kay black agate. Black agate for health and protection. So kung hanap mo naman ay shield laban sa mga negativity at masamang energy, si black agate ang kakampi mo. Isa itong napaka-powerful na bato ng grounding at protection. Protection sa kahit na anong klase ng sakuna or danger. Kaya hindi ka madaling maapektuhan ng inggit, chismis, malas o kahit psychic attacks. Okay? Tumutulong din itong protektahan ka sa mga anong klase ng disgrasya. Okay, iwas sa anong klaseng sakuna. Pag madalas kang nagbiyahe, iwas disgrasya, iwas sakuna sa daan, sa road. Okay, so para itong energetic shield na laging nakapalibot sa iyo, nagbabantay at sumasalo ng negative vibes para hindi ka tamaan. Pinapalakas nito ang immune system at immune system mo at tumutulong sa katawan mo para makarecover mula sa stress at pagod. Kung ikaw ay madaling madrain emotionally at physically, si black agate ay magbibigay ng balanse at stability sa iyo. Maganda rin ito para sa meditation dahil nire-release nito ang mga blockages sa katawan at aura para makabalik ang healthy energy flow mo. So isipin mo ito na parang protective armor, no? Pinapanatiling malakas ang katawan, malinaw ang isipan at ligtas ang kaluluwa mo mula sa masasamang impluwensya. Napunta tayo sa golden agate. Last but not the least, si golden agate for joy and success. So kung nais mo ng positivity at tagumpay sa buhay, si golden agate ang magdadala ng araw sa puso mo. So isa itong stone of happiness and success na nagpapalabas ng warm at joyful energy. Tinutulungan ka nitong makita ang magagandang bagay kahit nasa gitna ka ng problema. Kaya laging may hope at optimism. Pinapalakas nito ang self-worth at naglalabas ng natural charm. Okay? Kaya mas nagiging attractive ang iyong aura sa tao at sa mga opportunities. So dinadala nito ang energy ng victory at accomplishment. Kaya napakaganda para sa mga taong may goals sa business, career at relationships. Kapag suot mo ito, parang lagi kang may inner sunshine na nakakapagbigay ng motivation at good vibes hindi lang sa iyo kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Si golden agate ay parang liwanag ng araw, nagbibigay ng kasayahan, good luck at tagumpay saan ka man dalhin ng tadhana. So again, carnelian for career booster at motivation spark. Si green agate naman for money magnet at opportunity opener. Si black agate for health stabilizer at protection shield. Si golden agate for joy bringer at success attractor. So lahat ng apat na ito ay hindi lang palamuti, no? Kundi power rings na makatulong i-transform ang bawat aspeto ng iyong buhay. Limited stocks only. Ayan. Kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala ang screenshot doon sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung my blue check, verified ni Meta, at sabihin nyo sa akin kung alin dyan ang kukunin mo at ilang piraso. Okay, kasama nito kapag bumili kayo, lahat ng items ay dadaan sa 38 steps of blessing ritual. Ang inclusions na kasama dito, kapag bumili ka ng kahit isa lang ring,
meron kang isang free ritual of your choice sa kahit anong aspeto. Isa lang, okay? Like for example, isang item ang binili mo, isang ring. So, isang ritual. Mamili ka na lang kung sa love pa yan, sa money, sa career, kahit saan man, ano mang gusto mong iparitual. May kasama ring free distance Reiki healing. Kung sino ang may sakit, may karamdaman, pwede nyo pong ipa-distance Reiki healing sa akin. Pero alam mo, disclaimer lang po ha, kung meron ka ng matitinding sakit na nararamdaman ninyo, magpakonsulta agad sa doktor. Okay? Lalo na kung talagang umiiyak na kayo sa sakit, talagang hindi nyo na makayanan, kailangan na po ng doktor. Okay? Ayan. Now, another is surprise freebie. Lahat ng bibili niyo makaka-receive kayo ng surprise freebie. So, ayan. Shop's policy, no COD, wala pong cash on delivery dahil dadaan po sa mga ritual ang mga items niyo plus gagawin ang inyong ipinapa-request na ritual bago i-ship ang item niyo. Kailangan yung bayaran agad. Payment first policy po tayo. And then no refund, no exchange policy po tayo. No return, no exchange, no refund. So, sa mga gusto pong mag-order, ayan, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa akin sa Bono Magos PH Facebook page. Hanapin nyo po yung may blue check, verified na po ni Meta. Maraming salamat. Ayan, meron pa bang tourmaline bracelet with Lotus Cinnabar Charm. Ayan, perfect sa mga naghahanap ng protection sa lahat ng mga psychic attacks like pangkukulam, inggit, nag-i-evil eye, gumagawa ng sumpa sa inyo, no? Maganda itong protection laban sa mga black magic, mga masasamang ritual na balak gawin sa inyo, na may kasamang Lotus Cinnabar. So, ang black tourmaline ay isa sa pinaka makapangyarihang protection stones laban sa negative energy. Again, like kulam, inggit, at bad vibes, para itong energetic shield na sumisipsip at nagtatransform ng negative energy into positive energy. Ang Lotus Cinnabar Charm naman ay simbolo ng spiritual awakening at paglilinis ng kalooban. Ang cinnabar naman ay kilala bilang stone of abundance na umaakit ng wealth, prosperity, abundance at success. Pinagsama, ito ay nagbibigay ng proteksyon at kasaganaan sabay-sabay. So, ang mga benepisyo, matinding proteksyon laban sa mga psychic attacks at inggit, nagbibigay ng grounding at inner charm, umaakit ng swerte at kasaganaan sa negosyo at career, at nagbubukas ng daan para sa spiritual growth. Kasama ang 38 steps blessing ritual, isang distance Reiki healing, isang prayer ritual request, at isang freebie na surprise. So, sa mga taong lagi exposed sa mga toxic environment, nakakaranas ng matinding stress o gustong protektahan ng kanilang sarili laban sa mga masasamang tingin at malas habang ina-attract ang swerte at blessing sa buhay, para sa inyo to. Grab this opportunity. Limited stocks lang po, 10 lang. So, kung gusto nyong bilhin, take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check, verified na po ni Meta. For only 1,980, may mga kasamang inclusions. At sa mga naghahanap naman po ng mga high-end o very expensive, high-quality na mga jadeite, meron akong IC jadeite na gawa sa Laughing Buddha. Na korva, na kinerve sa Laughing Buddha. No? So, this is 9,999. Yes. So far sa mga expensive high-end quality jewelry ko dito, no. So ang necklace cord niya is S925 gold necklace. Ayan, so hindi lang ito palamuti, isang gabay para sa swerte, nagbibigay swerte, kasaganahan at katahimikan ng inyong kalooban. So ang pendant na gawa sa tunay na green IC jadeite, isang napakabihirang uri ng jade na kilala sa kanyang malamig, malakristal na anyo at mataas na spiritual vibration. So again, kasama nito ang S925 na gold-plated twisted necklace, or
yung ibang necklace na available no na cord. Basta S925 pa rin ang quality niya. So non-tarnish, non-fade. So mga spiritual na benefits, green isojadeite, isa sa pinaka-powerful na prosperity stones. Tumutulong sa wealth attraction, business growth, pangkalahatang proteksyon mula sa malas, inggit at curses, emotional calm, may dalang healing at mental clarity, nagbibigay longevity, ayan, harmony at inner peace. Ang laughing Buddha naman ay simbolo ng kasiyahan, kasaganahan, good news at tagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. At may dala din itong protection at manifestation power. So perfect combo para sa mga gustong mag-start over, makaahon at yumabong. So ayan po. Kasama sa inclusions, free distance Reiki healing, at isang personal ritual na request ko ano yung mga ipaparitual ninyo. At of course, may free private tarot reading up to 5 questions. Pwede nyong ipahula at isang surprise freebie po. Sa gustong mag-order, pwede nyo itong ipangregalo sa mga mahal nyo sa buhay. Ayan. If you want to order this, take a screenshot at ipadala yung screenshot sa Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check verified na po ni Meta.